Mahina itong sumagot. Ikaw yun. Ikaw ang nagutos sa amin na gawin yun. Hindi ako yun. Hindi ko yung ginawa. Nagsisinungaling ka. Napakunot ang noo ni Teofilo sa naging reaksyon ni Rosita. Nagduda siya kay Rosita at kaunti nandilim ang mukha niya. Nang makitang reaksyon ni Teofilo, hinawakan ni Rosita ang baraso nito at nagpatuloy. Huwag ka maniwala sa kanya, Lolo. Nagsisinungaling siya. Mahal na mahal ko si Almaro, kaya paano ko siya magagawang saktan? Malamig na sumingit si Almaro. Kung hindi ikaw, di sino? Napahawak si Rosita sa dibdib niya habang namumulang mga mata, habang nagpapaliwanag. Almaro, alam mo kung gaano kita kamahal. Kung may sasaktan man ako, hindi ikaw yon. Baka mga Delorha ang may gawa nito. Matapos nun, hinampas niya ang higaan at sumigaw. Sino ka? Bakit ka nagsisinungaling? At bakit mo ko binabaligtad? Agad siyang hinila ni Sam. Galit at kinabahan si Rosita ngayon, pero nagpapanggap siyang naakusahan lang sa masamang gawain. Lumamig ang tingin ni Isabela. Kung hindi siya sinabihan ni Almaro na parte ito ng plano dahil sa sulat nito sa palad niya, maniniwala siya na kagagawan ng mga Delorha ang insidenteng ito. Talaga? Sigurado ka bang kagagawan ito ng mga Delorha? Sabi ni Almaro habang nakangiti. Maniwala ka sa akin, Almaro. Ito sigurong plano ng mga Delorha. Kung ang mga Delorha nga may gawa nito, bakit ka nila ituturo? Tanong ni Almaro at nanlamig ang tingin niya. May kakilala ka ba na kahit sino sa mga Delorha? Napatigil si Rosita. Wala, hindi ko sila kilala. Umiiling nagpapatuloy si Rosita. Hindi ko alam kung bakit nila gagawin sa akin to. Tama na, sigaw ni Teofilo, seryoso at madilim ang mukha nito. Kung kagagawa nito ng mga Delorha, si Almaro sana nakahiga dyan ngayon. Matanda na ako, pero hindi pa ako mahina. Rosita, magsabi ka sa akin ng totoo. Ikaw bang nag-utos sa kanila? Nagwawala si Rosita sa harap ni Teofilo at umiyak. Lolo, hindi po talaga ako yun. Ipinikit ni Teofilo ang mga mata niya. Nakita niyang lumaki si Rosita, kaya hindi niya matatanggap kung siya nga yun. Dumilat si Teofilo at tumingin kay Rosita na umiiyak sa harapan nila. Nawala ang dilim sa mukha niya at sinabing, sige, tumayo ka na. Matapos nun, tumingin siya kay Sam at inutos. Siguraduhin niyo mahahanap niyong may kagagawa nito. Ngumiti si Sam sa kanya at sinabing, Roger, Elder Master McBride. Sumingit si Almaro agad na tinanong. Kung may malaman namin kung sino may kagagawa nito, mangingialam ka ba? Napatigil si Teofilo. Kung tutuusin, hindi siya kailanman. Tinanong ni Almaro sa opinyon niya. Kapag may gagawin siyang bagay kaya hindi niya alam kung bakit, tinanong yun ni Almaro. Umuulan sa labas at gabing-gabi na, sumasakit ang ulo ni Teofilo sa mga nangyayari kaya kumaway na lang siya at sinabing, ikaw nang bahala dito. Pinunasan ni Rosita ang luha sa mukha niya at lumapit kay Teofilo. Humihikbi ito ng sabihin, sasama ko sa iyo, Lolo. Tumango si Teofilo. Nang makaalis sila, tinapik ni Sam ang lalaki sa higaan. Habang gulat na nanonood si Isabela sa kanila, tumayo ito at tinanggal lahat ng ghost na nakabalot sa katawan niya. Nagulat si Isabela. Bodyguard ni Almaro ang lalaki. Sam, Mr. McBride, muntik na ako mamatay sa suffocation. Nga pala, ano masasabi niya sa performance ko? Magaling, hindi ba? Tanong niya, tinanggal ang cast at tumayo na siya at nagunat ng katawan. Tinapik ni Sam ang balikat niya at sinabing, oo, magaling ang ginawa mo. Panigurado malaking ibibigay sa iyong reward ni Mr. McBride. Malaki ang kanyang ngiti at sumagot, mabuti naman, kung ganun mauna na ako. Wala pa rin sa wisyo si Isabela. Nakatulala siyang nagtanong. Anong nangyayari? Kayo lang ang gumawa ng insidente? Nang sinabi sa kanya ni Almaro na mayroong plano, akala niya ibubunyag na nitong mga ginawa ni Rosita sa harap ni Teofilo. Pero may nakita na pala itong tauhan ni Rosita at gumawa lang ng palabas. Ngumisi si Sam at sumagot, Miss Taylor, hindi naman kami ang mismong gumawa ng palabas. Meron talagang nag-ambush sa amin ni Mr. McBride habang pauwi kami. Umuulan noon at madulas ang kalsada. Kung hindi dahil sa galing kong magmaneho, kami ang nasa ospital ngayon. Hindi naman sila sobrang na-injure, kaya dinala namin sila sa police station.
Pagkatapos na pagdesisyonan na ni Mr. McBride na sumabay sa Agos at humanap ng gaganap sa palabas. Talaga ba? Tumingin si Isabela kay Almaro. Pero tauhan talaga yun ni Rosita? Hindi ba't mahal ni Rosita si Almaro? Bakit niya gagawin yun? Nakangiti si Almaro habang nakatingin kay Isabela at sumagot. Umami na yung mga taong nasa police station. Inutusan silang ituro ang mga Delorha para sisihin. Naalala ni Isabela kung paano nakakasiguro si Rosita na kagagawa ng mga Delorha ang nangyari. Ngayon niya lang niya naisip na gusto ni Rosita ipasang sisi sa mga Delorha para hindi siya pagdudahan ni Teofilo. Nagpatuloy si Sam. Tama, isa sa mga rason kung bakit namin ginagawa ito ni Mr. McBride ay para mawalang mga taong nasa likod ni Miss Jeronimo. Dahil sa nangyari ngayon, nabawasan ang tiwala ni Elder Master McBride sa kanya. Habang si Miss Jeronimo naman iisiping nilaglag siya ng mga tauhan niya. Sagot ni Sam. Malaki ang tiwala ni Teofilo kay Rosita, kaya naman lantaran siyang umakto. Isa pa, nag-training camp siya noon, kaya palagi siya mayroong backup plan para hindi siya pag-isipan ng masama. Sa kasamang palad lamang ang kabas sa kanya, masyado siyang natataranta na ipakita kay Teofilo na wala siyang kinalaman sa nangyari. Kung talaga may nangyari kay Almaro, paniguradong sisisihin ni Teofilo ang mga Delorha. Dahil sa nangyari, iisipin ni Rosita na tinrider siya ng mga tauhan niya. Sigurado silang hindi pa titigil si Rosita dahil lang dito. Kaya naman kailangan nila maghintay na gumawa ito ng galaw at kagatin ng pain nila. Matapos magbigay ni Almaro ng utos kay Sam, umuwi sila ni Isabela sa Blue Bay Villa. Anong oras na makarating sila? Nang mapansing basa ang damit ni Almaro, nakanguso na sinabi ni Isabela. Basa ang damit mo. Maligo ka muna para hindi ka magkasakit. Nangaalis na sana siya hawak ang blazer ni Almaro. Hinila siya nito sa mga bisig niya. Pinulupot niya ang baraso niya sa bewang ni Isabela at pinatong ang baba niya sa ulo ni Isabela. Mahinahon ang boses niya. Nag-aalala ka ba habang papunta sa ospital, ha? Malamang hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. At nang tawagan ko si Sam, ang sabi nila, nasa ospital kayo. Humarap si Isabela sa pagkakayakap sa kanya ni Almaro at walang emosyong sinabi. Tapos wala lang pala yung pag-aalala ko. Na mapagtanto ni Almaro ang galit ito, ngumiti siya at sinabing, naiwan ko yung phone ko sa sasakyan at saka hindi mo kailangan mag-alala. Pangako ko sa'yo hindi na mauulit. Pero hindi sumagot si Isabela. Galit ka ba? Binuhat siya ni Almaro sa higaan, nakasuporta sa kanto ng higaan para ikulong si Isabela sa mga braso niya. Pinagaan niyang loob nito. Bella, sorry na. Promise hindi na kita pag-aalalahanin sa susunod, okay? Tinignan lang siya ni Isabela pero wala siyang sinabi. Pwede mo kong hampasin kung galit ka. Hinawakan ni Almaro ang kamay ni Isabela at sinampal ang sarili niya. Malakas ito na kahit ang palad ni Isabela nanginig. Hinila ni Isabela ang kamay niya at tinanong. Sakim ka ba sa parusa? Patuloy na pinapagaan ni Almaro ang loob niya. Pwede mo na ba akong patawarin? Naluluhat na tatawa si Isabela. Sinabi niyang, magagalit ako kapag hindi ka pa rin nag-shower. Tumayo si Almaro at sumagot. Sige, mag-shower na ako. Matapos ang ilang sandali, lumabas si Almaro na nakatawel. Inayos niya lang ang basa at magulo niyang buhok. At namamangha si Isabela sa nakikita niya. Nang mapansin nakatingin sa kanya si Isabela, napangisi siya. Hinila niya ito't pinlupot ang baraso niya sa bewang ni Isabela. Ang gwapo ko ba? Ang init na hatid ng abs ni Almaro nagpapula ng pisngi ni Isabela. Patuyuin mo muna ang buhok mo, ngumiti si Almaro. Matutuyo rin yan mamaya. Binaba ni Almaro ang ulo niya para halikan ng labi ni Isabela. Dumulas ang sleeping gown ni Isabela sa kanyang katawan. Nang ipulupot niya ang braso niya sa laeg ng Almaro. Parehas silang humiga sa kama at isa na naman itong mahaba at mainit na gabi. Humina na rin ang patak ng ulan sa labas at ang mga patak nito ay unti-unting dumudula sa bintana. Kinaumagahan, makikita ng liwanag sa hiwa ng kortina at umabot ito sa higaan. Nagising si Isabela dahil sa kanyang phone. Kinapa niya higaan para hanapin ang phone niya. Nang makita niya ito, sinagot niya ang tawag at sinabing, Yes, ako to. Ha? Bumangon si Isabela at tinignan kung sinong tumawag. Isang unknown number.
Pero kilala niya kung sino yun. Anong may tutulong ko sa'yo, Mr. Lugario? Gusto ko makita ni Lolo, 8 AM sa SS Restaurant, sabi ni Peter. Sandaling natahimik si Isabela bago sumagot. Matapos magayos, bumaba si Isabela at nakahain ng almusal sa dining table. Nakaupo si Almaro doon, umiinom ng kape at nagbabasa ng magazine. Maayos ang tindig nito na parang hindi to agresibong lalaki kagabi. Gising ka na pala. Inangat ng Almarong ulo niya, tinignan si Isabela. Mukhang magandang gising nito. Oo, sagot ni Isabela. Ramdam niyang pag-init ng pisngi niya. Nag-iwas siya ng tingin na tumupuno sa gilid ng lamesa. Bakit ang aga mong nagising? Inangat ni Almaro ang kilay niya at sinabing, kung hindi ako gumising ng maaga, sinong gagawa ng almusal mo? Ngumuso si Isabela. Bigla siyang may naalala at sinabing, magkikita kami ni Peter mamaya. Tinignan siya ni Almaro at kitang-kita niya ang saya sa mga mata nito. Kakaiba para sa kanya na nagkusa si Isabela. Nasabihin ko sinong kikitain niya. Kahit papano hindi na ibang turing sa kanya ni Isabela. Ibinaba niyang magazine at sinabing, pwede kitang ihatid doon. Tumango si Isabela. Sige. Nakarating na sila sa SS Tower. Bago pa makalabas si Isabela na sasakyan, sinabi ni Almaro, tawagan mo ko kapag may kailangan ka. Okay, sagot ni Isabela at lumabas na nasasakyan. Pumunta siya sa restaurant sa 3rd floor na malapit na mapuno sa oras na yon. Hinatid siya ng waiter sa private room. Sa loob nun, si Peter at Gonzalvo lang ang nandoon. Kalmadong lumapit si Isabela sa kanila at bumati. Mr. Lugario, Sir Gonzalvo. Inangat ni Gonzalvo ang ulo niya para tignan si Isabela. Maupo ka. Umupo si Isabela bago marahang nagtanong. Bakit niyo ako biglang gustong makita, Sir Gonzalvo? Uminom si Gonzalvo sa baso sa harapan niya. Napansin niyang nagiging maingat si Isabela sa kanya kaya sinabi niyang, hindi mo kailangan maging maingat sa akin. Kinamumuhian ko mga McBride pero hindi kita pipiliting gumawa ng kahit ano para sa akin. Nagigting ang panga ni Isabela pero walang nakakaalam kung anong iniisip niya. Binaba ni Gonzalvo ang baso at nagpatuloy. Nawala ang nanay mo matapos niyang umalis sa mga Delorha. Matagal ko siyang hinanap at sinabi sa akin ng nanay ni Peter na patay na siya at may naiwang anak. Hindi sana ako pumunta sa Sklokova. Nagulat si Isabela, pumunta ka sa Sklokova para sa akin? Parang gano'n na nga. Sabi ni Gonzalvo at matalim na nakatingin kay Isabela. Sayang naman at nakatali ka sa McBride na yun. May relasyon na ako kay Almaro bago ko pa nalaman ang pagkatao ng nanay ko at kahit alam ko na hindi siya iiwan dahil doon. Seryosong sabi ni Isabela pero ang pagiging seryoso niya ay parang biro lang kay Gonzalvo. Sa pagkakaalam ko, hindi ka pa tinatanggap ni Teofilo bilang daughter-in-law niya. At dahil yun sa pagiging Delorha mo. Para sa kanya magkaroon ng Delorha na daughter-in-law ay mas malala pa kaysa sa kamatayan. Binaba ni Isabela ang tingin niya at sinabing, kahit na muntik na mamatay ang great-grandfather ni Almaro sa kamay ng tatay niyo. Nakaganti na kayo gamit ang nanay niya, hindi ba? Wala na silang utang sa inyo. Kaya bakit hindi niyo nalang kalimutan ang lahat? Wala namang nagawang mabuting dalawang pagkakamali nila. Bakit kailangang ipasa sa ibang henerasyon ang galit nila? Nagdilim ang mukha ni Gonzalvo. Wala na silang utang sa akin? Seryoso mukha niya at kalmadong sinabi. Hindi ko sila mapapatawad. Isa pa, hindi mo naman alam kung anong ginawa nila sa atin ng taong yun. Walang sinabi si Isabela. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang kamay na nasa hita niya. Sa sandaling iyon, tumalikod si Gonzalvo at inangat ang pants niya. Hindi malakas na binting nakita ni Isabela. Sa halip isang prosthetic leg. Natulala si Isabela. Kita mo na, pinutol ni Patricio ang binti ko para pilitin ang tatay ko na umalis sa government. Sabi ni Gonzalvo, puno ng galit ang boses niya. 8 taon lang ako, isang bata. Parang bangungot niya hindi ko malilimutan ang pagkaputol ng binti ko at ang taong nagbigay sa akin ng bangungot na yon ay ang great-grandfather ni Almaro. Bahagyang namutla ang mukha ni Isabela, pinutol ang binti niya ng 8 taon pa lang siya. Huminga si Gonzalvo para pakalmahin ang sarili niya. Nang kumalma na siya, pagalit niyang sinabi. Pinangako ni Patricio na hindi niya ako sasaktan kapag tumigil ang tatay ko sa politics pero hindi niya yung tinupad. Sa bagay, mali rin namang magtiwala sa ganong klaseng tao. Isa siyang bastos.
Walang dangal, kaya naman hindi niya tutuparin ang pangako niya. Hinanap ng tatay ko si Patricio para ipaghiganti ako. Maswerte siya at hindi siya namatay sa mga kamay ng tatay ko. Pero matapos ko maging 16 at namuno sa mga Delorha, namatay ang tatay ko. Nakikita ni Isabela ang galit sa mga mata nito. Mukhang malalim ng galit na yun at hindi na kailanman maaayos pa. Nang hanapin ko ang dahilan ng pagkamatay ng tatay ko, doon ko lang nalaman ang relasyon ni Patricio at ang bastardo niyang anak sa eldest princess. Sabi ni Gonzalo, panunuya niya. Sa bastardo na binanggit nito, narinig ni Isabela tungkol sa kanya mula kay Almaro nung nasa training camp siya. Ang batang yun ay ang lolo ni Almaro. Dumadalaw yung royal blood ng Stoslo sa kanya, pero hindi siya tanggap ng royal family. Para sa royal family ng Stoslo, ang lolo ni Almaro ang great-grandfather nito at ang buong Goldman ay isang kahihiyan. Isa lang taga-silbi ang great-grandfather na Almaro sa eldest princess. Pero nagmahalan siya at nagkaroon ng anak sa labas na hindi kailanman tatanggapin ng royal family. Magulong naging buhay ng lolo ni Almaro at ilang beses pang hinanap dahil sa kanyang pamana. Kung totoo nga sinasabi ni Gonzalo kung mga McBride ang mga naging masama, hindi tumupad sa usapan at pumatay sa tatay ni Gonzalo. Dapat alam na sila ang unang nagkamalit gumantilang ang mga Delorha sa pagpatay sa nanay ni Almaro. Bakit ganoon na lamang ang galit ng mga McBride sa Delorha? Dahil lang ba talaga yung insidenteng nangyari sa nanay ni Almaro? Naramdaman ni Isabela na parang may mali, kaya nagtanong siya. Sigurado ba kayong great-grandfather ni Almaro pumatay sa tatay niyo? Suminghal si Gonzalo. Sa tingin mo ba, kaya kong gawing biro yun? Walang sino man ang lubos na nakakilala sa McBride ko, hindi ako. Kumunot ang noon ni Isabela. Nang makitang seryosong ekspresyon ni Isabela, nagpatuloy ito. Sasabihin ko na sa'yo, kung ayaw mo may mangyaring masama sa'yo sa mga anak ko, lumayo ka sa mga McBride. Maraming namatay sa kamay ni Patricio at mainit sila sa mga aristocrats. Anak ka ni Rebecca, kaya hindi ka sasaktan kung gagantihan ko man ang mga McBride. Pero hindi ako sigurado sa iba. Isa mang babala o banta mga sinabi ni Gonzalo, hindi yun sapat para matakot si Isabela. Nakangiti niyang sinabi, huwag kang mag-alala Sir Gonzalo. Kahit maging kaaway pa ni Almarong buong mundo, hindi ako kasali doon. Ayaw ni Isabela manatili para kumain, kaya naman nagpaalam na siya sa dalawa at lumabas ng restaurant nang makasalubong niya si Rosita at Teofilo. Parang walang pakialam si Rosita sa nangyari kagabi at malamig na nakatingin kay Isabela habang nakangisi. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, Miss Taylor. May kinita ka ba rito para kumain? Napatikom ang labi ni Isabela at ngumiti. Oo, tapos na akong kumain kaya mauna na akong umalis. Nandito si Teofilo kaya hindi ko kayang depensahan sa sarili ko kapag lumabas si Peter at Gonzalo sa paniguradong palalakihin ni Rosita. Magalang siyang tumango kay Teofilo at aalis na sana pero hinawakan ni Rosita ang braso niya. Bakit naman nagmamadali ka umalis? Nandito kami ni Lolo para mag-brunch. Bilang granddaughter-in-law, pwede naman siguro samahan mo kami, hindi ba? Isa pa, gusto ko rin humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa'yo. Kaya naman sumama ka na sa amin kumain. Naguguluhan ng ekspresyon ni Isabela. Halata naman sinasadya ni Rosita hindi ako paalisin. Posible kayang alam niya kung sinong kinita ko? Mapapahiya naman si Teofilo kapag tinanggihan ko yon. Hindi na naghintay si Teofilo at sinabi kay Rosita bago pa man magsalita si Isabela. Kumain na siya, huwag mo na siyang piliting sumama. Kakain lang naman, hindi na kailangan ng maraming tao. Mukhang hindi pa rin siya lubos na tanggap ni Teofilo. Magsasalita na sana si Isabela nang lumabas sa private room sina Peter at Gonzalo. Makikitang yabang sa mga tingin ni Rosita na para bang nagtagumpay siya. Agad na nagbagong ekspresyon ni Teofilo nang makita niya si Gonzalo. Naging seryoso at madilim ang mata niya. Matapang na lumapit si Gonzalo gamit ang tungkod nito. Hindi ko inakalang makikita ko kagad ang pagmumukha mo. Pagkarating ko mismo sa Sklokova, Teofilo McBride, hindi nagpapatalo si Teofilo sa inasta ni Gonzalo. Nagpapakita ko ng walang galang sa walang kwentang tulad mo sa lugar na to. Parang may malakas at hindi nakikitang tensyon sa dalawa at parang sasabog ito sa anumang oras. Anumang klase ng pag-uudyok ang gawin ngayon ay magdudulot ng malaking pinsala.
Napatikom ang labi ni Isabela nang makita ang tusong ekspresyon ni Rosita at napagtanto niyang hinihintay niya mangyari ito. Alam niyang alitan sa pagitan ni Teofilo at mga Delorja. Kaya naman sinadya niyang gawin ito. Pero paano niya na lamang magkikita kami ni Gonzalvo dito? Mabuti na lang, napansin ni Peter ang pagbabago na ekspresyon ni Isabela at lumapit siya sa tabi ni Gonzalvo. Lolo, kailangan na po nating bumalik. Tara na. Malamig niyang singhal, hindi pinansin ang presensya ni Teofilo at umalis na kasama si Peter. Nang makitang dalawa palayo, lumipat ang tingin ni Rosita kay Isabela na may galit na muka, kaya naman napangisi siya. Kaya ka ba nandito para makipagkita kay Mr. Delorja? Alam ni Isabela ang sinasadya ito ni Rosita. Tinago niyang galit sa kanyang mga mata at ngumisi. Nakipagkita sa akin si Gonzalvo para kausapin ako. Pero wala namang ibig sabihin yun, hindi ba? Agad na sumagot si Rosita. May pinag-usapan kayo? Dapat bang hilingin ko na hindi kayo nag-usap sa kung anong gawin niyo kay Almaro? Lalong lumamig ang tingin ni Isabela. Galit na si Teofilo dahil nakasalubong niya si Gonzalvo. At kung madaragdag pa ritong katotohanang nagkita si Isabela at Gonzalvo, lalo pa siyang nagalit kay Isabela. Mukhang hindi ka nakinig sa sinabi ko. Lolo, hindi ko po nakalimutan ang pangako ko sa inyo. Hindi dahil nakipagkita ko kay Sir Gonzalvo, ibig sabihin na nun kumakampi ako sa mga Delorja. Sige, tinaas ni Teofilo ang kamay niya para patigilin si Isabela sa pagpapaliwanag nito habang madilim ang mga mata niya. Tandaan mo lang ang sinabi mo. Tumalikod na si Teofilo at pumasok sa restaurant. Nang makita ni Rosita ang panlulumo sa mga mata ni Isabela, masaya niya itong nilapitan. Isabela, pabor pa rin sa akin si Lolo, kaya naman huwag mo na sayangin ang oras mo. Tinignan siya ni Isabela at tumawa. Iya, Miss Jeronimo, gumagawa ka lagi ng hindi pagkakasundo para mahalin ka lalo ni Lolo dahil gusto mo namang manatili sa mga McBride. Bakit hindi mo gawing Rosita McBride ang pangalan mo para maging magkapatid kayo ni Almaro? Nagbago ang ekspresyon ni Rosita. Nagingit-ngit siya ng ngipin. Isabela Taylor, huwag ka masyado makampante. Binangga niyang balikat ni Isabela at agad na sumunod kay Teofilo. Lumabas si Isabela sa SS Tower at nakita si Chelsea na nakaupo na sa sasakyan. Hinihintay siya. Pumasok siya doon at malakas na sinara ang pinto. Nakita ni Chelsea ang madilim na mukha ni Isabela at tinanong. Isabela, ayos ka lang ba? Tumawa si Isabela at ngumiti. Ayos lang, may nakain akong langaw kanina. Kaya nandidiri ako ngayon. Madumi ang pagkain sa SS Tower at talaga may langaw pa. Akala ni Chelsea totoo ito at naniwala siya. Kailangan nating magreklamo. Walang nagawa si Isabela at napangiti na lang. Sige, bumalik na tayo sa company. Hinatid ni Chelsea si Isabela sa Pearl. Sobrang tahimik ng lobby dahil hindi pa naman talaga bukas ang kumpanya. Nakatanggap ng tawag si Isabela mula kay Almaro na makapasok siya sa elevator. Tapos ka nang kumain? Nang marinig ang malamig at mahinahon nitong boses, nakahinga ng maluwag si Isabela at ngumiti. Hindi ako kumain, may mga bagay lang kaming pinag-usapan. Napatahimik si Almaro bago nagsalita gamit ang mapang-asar nitong boses. Wala kang gana kasi hindi mo ko kasama. Pumasok si Isabela sa opisina at umupo sa couch. Nakasalubong ko si Rosita sa SS Restaurant. Nalaman ni Lolo na nakipagkita ko kay Gonzalvo. Mas lumalim sigurong galit niya sa akin. Huwag ka nang mag-alala, ipapaliwanag ko sa kanya. Nakakagaan ng loob ang tono ni Almaro kahit nasa tawag lang yun. Gusto mo ba ako makita? Mahina niya sabi. Nagulat si Isabela. Ano? Darating ako kagad sa harap mo kapag sinabi mong gusto mo ko makita. Ngumiti siya. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Tumayo si Isabela at lumapit sa bintana. Nagbibiro ka ba? Matagal din bago ka makapunta dito mula sa Black Gold. Sinasabi mo ba sa akin na plano mo pumunta dito na parang hangin kapag sinabi kong gusto kitang makita? Siguro. Tahimik lang ang nasa kabilang linya pero mahina niyang narinig ang mga yapak nito. Mahinala na siya at naguguluhan siya. Ikaw, makikita ang refleksyon ni Almaro sa window pane at gulat na lumingon si Isabela. Nagsasalita pa rin si Almaro sa phone habang nakatayo sa pinto at nakatingin kay Isabela. Nandito na ako, hindi ba? Lumapit si Almaro kay Isabela.
Mukhang good mood si Isabela dahil pinulupot niyang braso niya sa bewang ni Almaro at kumurap. Pumunta ka talaga? Itinaas ni Almarong kamay niya. Binuhat si Isabela. Binaba si Isabela sa desk at mahinang naniya. Iniisip ko na baka galit ka, kaya pumunta ako dito para suyuin ka. Suyuin ako? Paninigurado gusto mo lang gumawa ng malaswang bagay. Ano iniisip mo? Hinalikan siya ni Almaro sa labi ng ilang beses. Naramdaman niyang pamamanhid at hindi mapakaling puso niya. Sinasabi mo bang hindi ka masaya sa ganito? Namulang pisngin ni Isabela nang makitang gagawa si Almaro ng kakaibang bagay. Hinawakan niyang kamay nito. Ang aga-aga, ayaw ko makapaglandian sa'yo. Nilagay ni Almarong kamay niya sa likod ni Isabela. Nilapit ito sa kanya at malalim ang boses na nagtanong. Kung ganun, sinong gusto mong makalandian? Alam ni Isabela na kapag nagpatuloy ito, ang kislap ng pagnanasa sa loob ni Almaro magiging isang malaking sunog. Kahit na wala namang tao sa kumpanya, hindi siya sigurado sa kung kailan darating si Sebastian. Kaya agad niyang idimba ang usapan. Nga pala, nahanap niya na kung sinong pinoprotektahan ng lalaki. Tinaas ni Almarong ulo niya. Naging madilim ang mata nito at sinabing, galing sa training camp. Sa training camp, posible kayang kilala mo ang taong yun. Ibinaba ni Almarong ulo niya at tinalikan ang leg ni Isabela. Inilagay ni Isabela ang kamay niya sa balikat ni Isabela at hindi niya mapigilan. Humigpit ang hawak doon. Kaparehas ba ni Chelsea at nag-iba pa yung rank ng taong yun? Huminto si Almaro sa ginagawa niya na parang sinasadya niya ito at tumingin sa namumulang pisngi ni Isabela. Kinagat ni Isabela ang labi niya, nahihiyang umiwas ng tingin at sinabing, pwede bang sumagot ka ng maayos? Ngumisi siya. Huwag ka masyadong maingay, delikado yan. Mamamatay na sa galit si Isabela. Hindi na siya inasar lalo ni Almaro at sumagot. Si Instructor Tauso, siya talaga yun. Nagdilim ang mga mata ni Isabela. Posible kayang si Instructor Tuaso ang may kinalaman sa bagay tungkol kay Loriana? Kilala ko si Instructor Tuaso pero hindi ako makapaniwala na may kinalaman siya doon. Nandun siya para i-supervise ang shooting assessment ng buong araw na yon. At nang niligtas ko si Victoria sa Pit Viper, si Instructor Tuaso at Lucas ang unang lumapit sa akin. Kung una palang alam na niya na may maglalabas ng ahas para saktan ako. Pero kung hindi nagulat ni Victoria ang ahas nun, nagulat din ang ibang tao sa assessment ng ahas at natuklaw din. Hindi ba siyang nag-alala mangyari yun? Pero mukhang hindi alam ng Instructor Tuaso tungkol sa Pit Viper noon. Bakit yung nagawa ni Instructor Tuaso? Naguguluhan si Isabela. Kung handang protektahan ng taong yung si Instructor Tuaso kahit sa ganung pagkakataon, paniguradong hindi niya hayaang gawin ni Instructor Tuaso ang bagay na yun. Tinitigan siya ni Almaro. Kailangan mong malaman ng ibang tao ay napipilitan lang na gawin ang mga bagay-bagay. May mga rason kung bakit niya nagawa. Nanatiling tahimik si Isabel na para bang naintindihan niya na lahat. Tulad ng hinala ko kagabi, ang mastermind sa likod nito ay merong hawak sa mga tauhan niya at mahalagang bagay na yun para sa tauhan niya. Kapatid niya si Instructor Tuaso, kaya ganun din ang nangyari kay Instructor Tuaso. Mukhang pinagsasamantalahan ni Rosita ang relasyon ni Instructor Tuaso sa lalaking yun. Hindi ko inakalang ganito kalaki ang plano niya. Naplano niyang lahat at talagang kontrolado niya ito mula sa pumasok ako ng training camp. At kung bakit niya pinatay si Loriana, kailangan niya lang na may masisisi sa insidente sa Pit Viper. Hindi dahil magandang relasyon namin ni Loriana kaya sa kanya sinisi yun. Kung makagat man ako o mapatay ng Pit Viper, si Loriana ang magbabayad at masisisi sa insidente. Si Amor, Dad, yung mga bata at kahit yung mga magulang ni Loriana. Maganda lahat ng mga galaw niya. Lahat ng kasama ni Tili makataong pag-iisip na yun ay nagtatago sa maganda niyang itsura pero hindi pa rin nadidiskubre yun ni Teofilo. Mahina niyang tinanong, pinatay ba ni Instructor Tuaso si Loriana? Hindi, sagot ni Almaro. Nakita siya sa araw na yun pero nagsinungaling siya dahil siyang nagdala sa kanya doon. Napagtanto ni Isabela na hindi si Instructor Tuaso ang pumatay kung hindi ang kasabwat. Bigla niyang tinanong, malalantad mo na ba siya sa mga ebidensyang yun? Ngumisi si Almaro at pinisilang pa nga ni Isabela at tinalikan ang labi nito. Huwag ka mag-alala, naayos na natin lahat ni Sam. Sa Summer Pavilion, ang lalaking nakakulong sa kwarto ilang araw nang hindi kumakain at nasa bingit na ito ng kamatayan. Dinilaan niyang nanunuyo niyang labi
at wala na siya sa sarili dahil sa gutom. Bumukas ang ilaw sa loob ng kwarto, naningkit ang mga mata ng lalaki at maiging tumingin kay Sam na pumasok na may dalang laptop. Wala kayo mapapala sa akin. Kahit na mamatay na siya sa gutom, tinutupad niya pa rin ang pangako niya. Sumagot si Sam. Hindi ako pumunta dito para makakuha na impormasyon sa'yo. Nagulat ang lalaki, pero hindi na siya nagsalita sa sobrang pagod. Humila ng upuan si Sam. Umupo doon at nilapag ang dala niyang mineral water. Hindi na mahalaga kung magbibigay ka ng impormasyon. Sa huli may iba pa naman magsasalita kahit na wala kang may ibibigay sa amin. Tinignan na lalaki ang bote ng tubig at lalo pa siyang namutla. Pakaramdam niya isa siya sa isda na mamamatay na sa uhaw sa isang desyerto. Sa sobrang tindi na kagustuhan niya makuha ang bote ng tubig, sumasakit ng lalamunan niya. Kapag lumulunok siya ng laway, binuksan ni Sam ang laptop at tinapat ang screen sa lalaki. Iniisip ko kung kasing tigas mo rin ang taong to. Nanigas ang lalaki at hindi mapakali mga mata niya. Nakababata mo siyang kapatid. Ngumiti si Sam at nilipat niya ang bote ng tubig sa kung saan maaabot ito ng lalaki. Nalaman ni Mr. McBride ang tukol sa kanyang planong interrogate siya. Nangihinang lalaki at nahirapang magsalita bigla. Ang malas ko na kayong nakahuli sa akin. Pero pakawalan niyo siya. Napipilitan lang din siyang gawin ito. Hindi ako pwedeng umamin. Mamamatay siya. Ngumiti si Sam. Huwag kang mag-alala, walang gagawin sa kanya si Mr. McBride. Pero hindi ko alam kung ganun din ang plano na nag-utos sa'yo. Alam na talaga ni Sam kung sino ang taong yun. Natulala ang lalaki, halatang lungkot sa kanya. Malinaw na natataranta na rin siya. Isinara ni Sam ang laptop at tumayo. Hanga si Mr. McBride sa pagkatao mo, pero sayang lang at sa maling tao mo piniling magtrabaho. Alas ang pangalan ng partner mo, hindi ba? Makikitang gulat sa mga mata ng lalaki. Akala niya'y matatapos ng lahat. Basta wala siyang sabihin at manatiling tikom ang bibig. Hindi niya inaasahan na nalaman pa rin nila ang tungkol doon. Hindi niya na kaya maglihim pa. Kaya gumalaw ang tuyo niyang labi. Oo, pareho kami ni Alas na tauhan ni Miss Jeronimo. Matagal na siya nagtatrabaho kay Miss Jeronimo at napaka-loyal niya. Sinama niya ako at pinakilala kay Miss Jeronimo para magtrabaho sa kanya. Binili niyo yung babae sa underground freeway. Sino ba sa inyong nakakausap nun? Si Alas at Miss Jeronimo? Bakit kailangan niyo patayin ang Bentacourt? Patuloy na tanong ni Sam. Lumunok siya at sumagot. Dahil nakita ni Mr. Bentacourt si Miss Jeronimo noon. At nag-alala si Miss Jeronimo na ilantad nitong pagkatao niya. Gusto silang patahimikin ni Miss Jeronimo kaya inutusan niya kami magsinungaling sa kanila. At sabihin dadalhin namin sila sa dati nilang tirahan. Tapos gagawa kami ng aksidente habang papunta doon. Matapos tanungin lahat ng kailangang itanong, pumindot ng key si Sam at na-save ng video recording. Isinara ni Sam ang laptop at tumayo. Tumayo ang lalaki at nagmakaawa gamit ang nanunuyo niyang boses. Pwede bang pakawalan niyo ng kapatid ko? Tumigil si Sam sa paglalakad at lumingon sa lalaki. Depende sa kung ano sasabihin ng mga pulis. Kung gusto mo siyang maligtas, mas mabuting sabihan mo siya na magtago muna ng ilang taon. Walang reklamong lalaki. Bilang isang hired gun, alam niya pwede siyang mamatay kahit anong oras. Mas madali pang makulong kung tutuusin. Umalis si Sam sa Summer Pavilion. Sumakay sa sasakyan. Kinuha ang cellphone niya, tinawagan si Almaro. Sir, nagsalita na siya. Nakahanda ng lahat. Umupo si Almaro sa couch, binutones ang damit. Nilagay niyang phone sa desk at nilagay ito sa loudspeaker. Magpadala ka na magbabantay sa training ka, pati handa ang trap natin sa oras na dumating ang target. Tumingin siya kay Isabela. Pagod na pagod at malalim ang tulog. Inalis niyang ilang buhok nitong nakaharang sa muka. Hindi pa rin humuhupa ang pamumula ng pisngi nito at kaakit-akit pa rin itong pagmasdan. Hanggang kailan kaya mapapaniwala ni Rosita si Teofilo na tanging taong naniniwala sa kanya? Ano kayang gagawin ni Rosita kapag ang ama ni Almarong hain na ebidensya kay Teofilo? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.